tila hindi na mapipigilan ang ginagawang modernisasyon ng bansang Pilipinas sa sandatahang lakas nito. Ito'y sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China sa mga sasakyan pandagat nito sa katubigan ng Timog Silangang Asya o mas kilala sa Spratly Island of Chain. Kumakailan lamang nang ideklara ni Defense Chief Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbili ng highly sophisticated na Typhoon missile system sa kaalyado nitong bansa na Amerika. Ang Foreign Ministry ng China noong Huwebes ay nananawagan sa Pilipinas na tumuon sa mapayapang pag-unlad. Nagbabala ng pag-deploy ng isang medium-range missile system ng US sa panahon ng mga pagsasanay sa militar ay maaaring magkaroon ng arm race sa rehiyon. Duda rito ang China na pakulo lang ito ng Pilipinas dahil may nakarating sa kanilang Bureau of Intelligence na inaprobahan na ng bansang Amerika ang pagbili ng Pilipinas sa kanilang Typhoon missile system. Inaantay na lamang daw na magkabilang panig ang formal na anunsyo sa panahon na upo na bilang bagong presidente ng Amerika si Donald Trump nitong buwan ng Enero sa susunod na taon. Ang US Typhoon system na may kakayahang magdala ng mga cruise missiles upang tamaan ang mga target ng China ay dinala sa Pilipinas para sa joint drill sa unang bahagi ng taong ito. Noong Martes, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na makatwiran ang deployment nito. Bilang tugon, sinabi ng Embahada ng China sa Manila na sinasalungat ni Teodoro ang direktiba ni Pangulong Marcos na bawasan ang tensyon sa South China Sea sa pamamagitan ng isang dialogo. Kinakailangan din ng eksepsyon ang kanyang akusasyon na ang Partidong Komunista ng China ay nakikialam sa mga usapin ng Pilipinas. Sinabi ni Mao Ning, isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, sa isang regular na komperensya ng balita noong Huwebes na hindi kailanman uupo lang ang China kung ang mga interes nito sa seguridad ay binabantaan ng Pilipinas at ng Amerika. At sinabi nito bilang ganti sa naturang dalawang bansa, magkakasa ang bansang China na lipulin ang lahat ng mga puwersa ng mga Pilipino sa Spratly Island upang mabawasan ang kanilang pangamba na gagamitin ito sa pag-atake laban sa China. Una sa kanilang agenda ay ang paghatak sa nakasatsad na sasakyang pandagat ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre at hindi rin kailangang magtagal ito sa kanyang kinalalagyan dahil isa itong banta sa kanilang seguridad. Ang tanong ng mga nakararami, hindi ba magre-react dito ang Pilipinas at basta-basta na lang ba ito ipapahatak sa China? Hindi ito mangyayari dahil kung magkataon isang malaking gulo ito at sigurado na mag-activate agad ang MDT o Mutual Defense Treaty ng bansang Amerika para protektahan ang kanyang kalyado na Pilipinas laban sa mga pag-atake, partikular na dito ang China. Samantala, sinabi ng isang mambabatas ng Kamara na ang China ay walang negosyo o moral na pagtaas upang makialam sa mga plano ng bansa na upgrade ang mga kakayahan nito sa militar. Kabilang akong nais nitong bumili ng mid-range missiles at iba pang mga armas mula sa Estados Unidos.